Kaugnay sa search and rescue operation sa mga Pinoy at Chinese na sakay ng tumaob na Chinese dredging vessel sa Rizal Occidental, Mindoro at pagbabantay sa Semana Santa, kausapin natin si PCG Deputy Spokesman Lieutenant Commander Michael John Encina. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, magandang umaga po. Apo, kumusta po yung paghahanap sa mga nawawalang sakay ng tumaob na Chinese dredging vessel? Yes, sir. Upon the receipt of this maritime incident kahapon, sir, we've started the deployment of our quick response team from Coast Guard District Southern Tagalog po. Nagbigay po agad si Commodore Tubilla ng direktiba para po magkandak agad ng search and rescue operation. So nandyan po, composite team, yung pinadala po natin. Special operation groups, ito po yung mga divers natin. We also have a medical team standby in coordination with the MDRRMC. Katulong po natin sila dyan. At ito pong ating Marine Environmental Protection Unit in observance po at saka po dito sa anticipating po natin ito pong possibility of oil spill. So today po din meron na po tayong barko ng Coast Guard po na naka-standby, deployed dyan po sa incident area. Tukoy na po ba kung ano yung naging problema kaya lumubog itong barko? As of the moment, sir, we focus our operation on the search and the rescue one. Kasabay po nito yung ating mitigating measure for possibility of oil spill. With regard dun po sa investigation na kinakandak, meron po tayong initial investigation na ginagawa in coordination po dun po sa mga na-rescue agad-agarang nakuha ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon po, ang ating focus is sa search and rescue and oil spill mitigating measures po natin. Yung pong tinatawag natin na MCIT or yung the Marine Casualty Investigation Team ay susunod naman po eventually kapag na-ensure na po natin at na-finalize po natin yung ating search and rescue operations. May nabanggit na po ba yung mga nakaligtas kung nasaan yung kanilang mga kasama kasi sinasabing posible nasa engine room yung ibang tripulante? Well, isa po yan sa mga plannings na gagawin po natin. No? May mga drillings and boreholing po tayo dun na gagawin sa hull po ng barko para ma-ensure po natin kung nandun po ba yung natitirang 10 tripulante nitong Honghai 16. Again, sir, just to clarify things up, this vessel is not a Chinese vessel. This is a Filipino flag vessel. Nakarehistro po ito sa ating bansa. Meron po itong Filipino crew at meron din pong Chinese crew on board during the conduct of their dredging operation. Okay, so Philippine flag siya. Pero sand carrier nga po ba itong vessel na ito? Yes po, dredger po ito. Sand carrier, tama po kayo dyan. Opo, meron po ba tayong impormasyon kung meron namang kaukulang permiso itong dredger na ito at ano yung business nila? Saan dadalhin itong mga kinukolekta nila mga buhangin? Kung meron lang kayong impormasyon. Sir, kasama po ito dun sa investigation na gagawin po natin ng MCIT natin. We are also in coordination na po dito po sa shipping company po nitong vessel Honghai 16 para po din sa tulong na may provide po nila dito po sa ating mga crew, Filipino and Chinese, for their respective assistance. Sir. Meron na rin po ba tayong koordinasyon sa Chinese Embassy kaugnay nitong kanilang mga citizen? Well, kasama po yan sa nilalatag natin ng mga measures natin para po ma-providean din po natin ng necessary assistance. Ito pong mga Chinese crew, we are also in lateral coordination sa ating DFA for that. Abangan po natin yung drilling operation na inyong binabanggit. Mapunta naman po tayo sa Semana Santa. Kumusta po yung monitoring nyo sa mga pantalan sa bansa? Well, this 13 April, sir, nag-increase na po tayo ng heightened alert status. Ito po ay direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan. Ang lahat po ng 17,000 Coast Guard personnel will be deployed during the Holy Week. We'll be providing pre-departure inspection. Yung pong ating mga K9 teams will be conducting ito pong ating mga K9 paneling sa terminals, sa ships, doon po sa mga pagahe ng ating pong mga kababayang biyahe. Ang ating pong Sea Marshals ay mag-on board naman po dito po sa mga malalayong biyahe. Like for example, sa Manila to Cebu, Manila to Zamboanga, Manila to Palawan. Meron po tayong mga Coast Guard personnel na papasamahin sa mga ganitong biyahe. Meron po tayong na-establish din na malasakit help desk in which kasama po natin ang ating mga Coast Guard auxiliaries na handang magbigay ng pangunahing luna sa mga kababayan po nating nangangailangan na nandito po at nag-aantay sa mga terminals. Mahigpit po ang ating implementasyon
ng direktiba ng ating butihing Secretary Vince Dizon regarding po dito sa overloading policy. So no overloading policy po tayo, no? Yung pong pagbibenta din po ng tickets over kumbaga yung pong sobrang pagbibenta ng tickets ng mga shipping lines po natin ay atin din pong minamatahan. Kaya ito po ay panawagan natin sa mga maritime stakeholders po natin na wag na lang po nilang gawin, ano? At mahigpit po ang ating inspection sa mga ganitong polisiya natin, especially sa pag-influx po ng ating mga pasahero. And I would assume pati po sa mga maliliit na mga pantalan kung saan mga bangka lang yung bumabiyahe, ganun din po kahigpit ang PCG. Yes, tama po kayo dyan, sir. No? Distributed and disseminated po yung no overloading policy po natin. Aside po dito sa mga pagbabiyahe ng ating mga kababayan, we are also looking dun po sa mga pangunahing beach resorts. No? Hindi lang naman po yung mga passenger ang kinikater po natin, pati na rin po yung mga vacationers. So we are conducting recreational safety enforcement inspection dito po sa mga beach resorts para ma-ensure po natin na may mga lifeguards, may mga first aid personnel po sila na agad-agarang makapagbigay ng lunas kapag po may mga nangangailangan. Nakadeploy din po yung ating mga Coast Guard rescue swimmers dito po sa mga known beach resorts all over the country. Okay, that's good to hear. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Halik. Thank you very much, sir. PCG Deputy Spokesman Lieutenant Commander Michael John Encina.